Sa lahat ng mga namasyal at nakapag-field trip sa Manila Zoo, sigurado ang ilan sa inyo may litrato kasama ang sikat at dambuhalang atraksyon dito, ang elepanteng si Vishwa Mali o mas kilala bilang si Mali. Siya yung childhood elephant ko sa Manila Zoo nung I was like 5 years old. Taga-Parabis ako Samar. Pagdating ko rito nakita si Mali na 2013 sa bungad siya ng zoo. Ngunit nitong Martes, lumagundong ang isang masamang balita. Kinalulungkot ko pong ibalita sa inyo ang pagpanaw po ng ating minamahal na si Vishwa Maali na mas kilala po nyo sa pangalang Mali dito po sa loob ng Manila Zoo sa ganap ng 3:45 ng hapon ngayon pong araw, November 28. Pero alam nyo ba na bago dumating si Mali sa Pilipinas, meron nang nauna sa kanya. Taong 1977 pa, si Shiva. Na-rescue si Shiva sa isang circus at napunta sa Manila Zoo hanggang namatay ito noong 1990. Naging icon pa nga si Shiva ng isang brand ng foam. Taong 1981 naman, nung dumating sa Pilipinas si Mali, regalo ng gobyerno ng Sri Lanka sa Pilipinas. 11 months lang noon si Mali. Sa loob ng 4 na dekada, dito sa Manila Zoo siya namuhay, dinarayo ng mga turista, pati na ng mga taga-probinsya. Gaya na lang ng tiga Ozamis na si Kuyen na pinaka-iniingat-ingatan ang litrato niya with Mali nung siya'y 4 na taong gulang pa lang. Siyempre, nagpa-picture kami, kinarga pa nila ako. Ang kulit-kulit ko daw, gusto kong sumakay sa likod ni Mali niya, hindi naman pwede. Makalipas ang 36 na taon, muli pa siyang nakabisita kay Mali. Na-amaze talaga ako kasi akalain mo, after 36 years, nandito pa si Mali, nagpicture-picture ako, tapos nag-video. Yun na pala ang huli nilang pagkikita. Talagang nalungkot po ako, maliit pa ako, nakita ko siya hanggang before na siya namatay. Naiyak ako at saka nahihinayang. Pero sa paastigan ng litrato kasama si Mali, may hihigit pa ba sa dating volunteer caretaker at photographer na si John Chua? Nariyang pinapakain niya si Mali, pinapaliguan, nilalambing, at nakipag-headbutt pa sa elepante. Ito yung best and favorite of Sir John with Mali. May connection talaga silang dalawa. At heto raw ang talagang special skill ni John. May kakayahan daw siyang pahigain si Mali. Ito, naglalaro sila ni Mali. Pero taong 2018, si John namatay. At ang tagapag-alaga ni Mali sa loob ng 2 dekada, si Noel. Ayon kay Noel, si Mali mapaglaro. May time siya na nagwawalis ako, ginulat niya ako, hinampas ako sa likod, halos lumipad ako, tumalsik ako. Para rin daw itong bata na kung minsan sinusumpong. Pag ayaw niya. May sign na siya agad. Pag sign niya, yung trunk niya, tinapik niya dun sa likod na paa niyang ganon. Sign na yan na naiirita siya. Pag binigyan mo na ng laruan, hindi mo na pwedeng kunin sa kanya. Hintay mong pagsawaan niya para makuha mo. Magiliw din daw si Mali sa kanyang mga bisita. Araw-araw excited siya pagpasok ng visitor sa gate. Ganun na lang, ganun ang uso niya yun. Ang itsura ni Mali pag masaya siya, yung tenga niya nagkaklab. Tapos ang uso niya, ganun ang ganun. Sa loob ng 21 taon, memorize na ni Noel ang mga paborito ni Mali. Pakwan, melon, yung banana niya, tsaka yung paborito niyang pineapple tops. Yung dahon lang, yung binabras ko siya kasi nakangati yan eh. Ang ugali kasi nila, pagtapos nilang maligo, kailangan may follow-up ka. Bigyan mo siya ng sun, ng buhangin, pang-scrub niya sa katawan. Ayun ang magiging pulbos niya. Dahil ayaw nilang nakakapitan ng mga insekto. Gagawin yan, magpapabras naman. Hindi aalis sa tabi mo yan. Hanggat gusto niya, hindi siya aalis. Ipinatatu pa nga ni Noel si Mali sa kanyang likod. Year 2012, pinaglalaban namin siya na huwag alisin dito. Siyempre, part of family na ng Susimali. Para sa akin, pamilya na eh. Kasi andito na yung buhay ko eh. Isa pa, sa kanya rin ako na regular sa trabaho. Walang day off, 24 hours. Pero nitong mga nakaraang buwan lang, ang dating mapaglarong si Mali, unti-unti raw nanamlay.
Nalalaman ko sa mata niya eh. Mali, ano nangyayari sa'yo? Sign lang, sign. Ginaganon niya ako. Tapos yuyo ko, papahima siya ng mukha niya. Parang tao na humingi ng tulong. Biyernes nung nakaraang linggo, ikinukuskus daw ni Mali ang nguso nito sa pader. Senyales na meron itong nararamdamang masakit. Nagiging irritable, paikot-ikot, palakad-lakad po siya. Nakatutok po kami sa pagmamonitor at pag-aalaga sa kanya. Nagpatuloy po ito hanggang nung Friday na walan po siya ng gana kumain. Hanggang nitong Martes, sa edad na 43, si Mali nagpahinga na. Sobrang lakit, mawala. Yung alaga mo na hindi kaya. Hindi ko na kinaya. Tuluyan na akong umiyak na parang humiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko nung time na yun na sobrang sakit sa dibdib. Iniipang ko yung mata niya, hindi na kumurap. Wala na. Humagulgul na ako ng iyak na sabi ko, Mali lang ako ng Mali. Tapos parang na akong na-blackout. Mga time na yun, parang nag-down yung sarili ko. Sobrang bigat. Parang kang nawala ng pamilya. Hindi ko siyang ina-accept bilang hayop. Ina-accept ko siya bilang pamilya ko na. Sa necropsy findings, parang meron na po siyang cancer dahil po sa age niya. Nakita mo namin yung aorta, yung tubo, palabas ng kanyang puso. Ito po ay may makapal na taba na nakabara doon sa bali po. Yun ang leading cause ng pagkamatay niya, yung congestive heart failure. Sa pagkamatay ni Mali, muli ring nabuksan ang diskusyon tungkol sa karapatan ng mga hayop na mamuhay ng malaya sa mga gubat o sa wild. Sinasara na yung mga elephant exhibit sa iba't ibang mga zoo sa buong mundo kasi maraming mga bagong mga studies na lumabas na hindi talaga angkop ang mga elepante sa mga zoo. Masyadong complex yung mga pangangailangan nila. Si Mali kasi, isang Asian elephant na kilalang social o yung bang mahilig makisalamuha. Sa gubat, parati raw silang sanggang dikit sa kanilang grupo o ang tinatawag na herd. Ang mga elepante kasi na pag-obserbahang meron ding mga emosyon. Dahil sa isolation ni Mali sa Manila Zoo, binansagan pa siyang loneliest elephant in the world. Marami nga po ang nag-aapila na ibalik na po siya, pero matagal na po siyang nasa captive state. Hindi na po niya kakayaning mailabas pa po. Kasi napunta po siya sa atin, 11 months old pa lang po siya. And she's already 43. Hindi rin po natin alam kung pagka binalik po siya, kung ano po yung madadatnan niya doon, at kung makaka-adapt pa po siya sa bagong environment. Samantala, ang City Hall ng Maynila at ang pamunuan ng Manila Zoo may mga plano na para sa mga labi ni Mali. Nagsisimula na po kami na magkaroon ng mga talks po with the experts kung paano po natin magagawa yun na ma-preserve po si Mali at mailagay po natin sa museum natin dito. Kahalagaan itong taxidermy na to para kay Mali. Although, hindi man siya gumagalaw, pero at least yung memories nakikita mo pa rin. Si Mali, hindi lang elepante na mag-isang namuhay at pinagkatuwaan ng halos 2 henerasyon ng mga Pilipino. Para sa marami, bahagi siya ng kanilang kabataan. Sana sa kabilang buhay na wala ng kulungan, masaya na siya dahil sa wakas, si Mali malaya na. Mali, maraming salamat na alagaan kita nung habang panahon. Sobra kitang mahal. Maraming salamat, Mali, sa pagtitiwala mo sa akin. Mamimiss kita. Sobra. Kabataan sa Samar na gustong magpalaki ng katawan o yung tinatawag nilang borta, meron daw iniinom na gamot. Ang tanong, ligtas ba ito? Ngayong patapos na ang taon, na-achieve mo ba ang iyong body goals? Dito sa Kalbayog sa Samar,
ang ilang mga kabataan, hindi pagpapapayat ang iniinda, kundi ang pinapangarap nilang porta o pagpapalaki ng mga patpati nilang katawan. At sa mga gusto raw na agad-agad magkaroon ng laman-laman, ang mga binata rito, meron daw iniinom na itinuturing nilang bitamina na kaya raw magpataba at magpalaki ng katawan na bibili nila kahit daw walang reseta. Nagkalat pa sa online stores. Marami pong mayroon ng gamot dito sa amin. Marami tuloy ang nahihikaya dahil meron ding good reviews. Ang epekto sa akin, tumaba naman ako. Pero ang iba, sa halip na gumanda ang katawan, nauwi sa ospital. Oy, Didi, wag kang paghina-hina. Magaling ka. Parang patay na siya talaga. Ang iniinom nilang ito, nakatataba at nakabubuti ba talaga o nakasasama? Isa sa tumangkilik ng trending na bitamina, ang anak ni Mary Joy na si Joel. Tinutukso siya ng kaibigan niya kasi payat daw siya. Nanliligaw siya dati. Sabi ng liniligawan niya, payat mo naman, Je. Kaya nito lang Abril, si Joel sumubok uminom. Ito po yung iniinom ng anak ko na gamot. Yung isa maliit, yung isa malaki. Tig-isang tableta ng 2 magkaibang gamot ang kailangan daw inumin pagkatapos kumain. Pag inom niyan, katapos kumain sa gabi, nakita ko siya na tumaba. Kaya nung naubos ang mga gamot na bigay ng kanyang kaibigan, si Joel bumili pa ulit. Pero makalipas lang ang ilang buwan, si Joel unti-unti na raw may naramdaman. Sumasakit daw ulo niya, tapos hindi siya kumakain. Nag-seizure siya dito sa bahay. Yung ulo niya nakasubsobo po, tapos sumusuka na po siya sa baba. Agad siyang isinugod sa ospital. Parang patay na siya talaga. Sabi ko, G, wag mo ako iwanan yun. Tapos iyak nang iyak. May kinalaman nga kaya ang ininom na mga gamot ni Joel sa pag-aagaw buhay niya ngayon? Sa tingin po namin, ma'am, yun talaga ang gamot na ininom niya. Yun ang dahilan papunta na siya sa ospital. Wala po siyang bisyo. Wala po kami history na epilepsy. Ang binatang si Peter John, nahikayat din daw bumili ng tabletang yon. 1,000 pesos ang isang box na may laman ng 2 klase ng gamot. Gusto ko pa sanang tumaba o maging maskulado ba ang katawan. Minom po ako ng gamot na yon nung 2021. Sabi ko po kasi ilang weeks lang tataba ka na. 2022, medyo tumaba na po ako. Tumaas man daw ang kumpiyansa ni Peter John, hindi niya inakala na ang magiging kapalit naman ito pagbagsak ng kanyang katawan. Noong June 2023, sinugod po ako sa ospital. Namaga po yung mukha ko, paa ko, umaga pa naman na parang bumagsak po yung immune system ko po. Nagkaroon po ako ng UTI. Tumaas po yung uric acid ko. Posible ganun po ang nangyari sa akin sa gamot na yun. Ang magbabarkadang sina Gerald, Melvin at Mike, #body goals din magkaroon ng maskuladong katawan. Pero dahil nabagalan daw sila sa pagbabago ng kanilang katawan, sa pag-workout lang, sinabayan daw nila ito ng inom ng trending na vitamins. Sinabi ko po sa mga kabarkada ko na subukan nila na uminom. Pero makalipas lang ang ilang buwan, sabay-sabay rin daw silang nakaramdam ng kung ano-anong side effects. Umina po yung tuhod ko. Inaantok po ako palagi. Madali pa rin akong mapagod. Atay, gano'n sumasakit. Natatakot na kami na gamitin yung gamot. Anong klaseng gamot nga ba ang mga ito? Ang trending na mga gamot. Tinukoy na dexamethasone at cyproheptadine hydrochloride. Ang light orange na tableta, ang dexamethasone, na isang uri pala ng steroids o gamot para maibsan ang pamamaga sa katawan. Inirereseta ito sa mga may autoimmune disorder o yung mga mahina ang resistensya ng katawan. Ang cyproheptadine hydrochloride naman, na dark orange ang kulay, isang uri ng antihistamine, gamot para sa allergy. If misused in an average healthy person na hindi talaga nila kailangan,
magkakaroon ng talaga suppression ng immune system, risk for infection, gastrointestinal bleeding. Tapos yung ciproheptadine din, when misused din siya, meron siyang effect sa brain. Pwede rin magdulot ng abnormal ang pagtaas ng timbang, dexamethasone and other steroids, pwede mag-cause ng retention ng tubig sa katawan. Kaya may panandalian o may short-term na pagtaas ng timbang. Pero not necessarily dahil tumaba ka, dahil tumaas yung muscle mass. Kapag misused at masyado matagal ginamit ito, tapos masyado mataas yung dosage, nagkakaroon ng build-up ng fluid at ng tubig sa iba-ibang parte ng katawan. Paglilinaw ng mga eksperto, ang mga gamot na ito hindi classified bilang bitamina o vitamins at mabibili lang dapat kung may reseta ng doktor. Ang Food and Drugs Administration makailang beses na ring naglabas ng advisory tungkol sa maling paggamit ng mga gamot na ito. Kapag po ang isang establishment or nagbebenta sila ng isang prescription drug na kailangan po ito po ay dinispense sa isang pharmacist, kailangan po may pinapakita rin tayong prescription, na-violate po natin yung Section 33 po ng Republic Act 10918 o tinatawag natin yung na New Pharmacy Law. May penalty po na imprisonment na 1 year to 10 years po and fine na 50,000 to 500,000 pesos. Iwasan po nating bumili ng mga RX drugs or yung mga gamot na kinakailangan ng prescription sa online. Magsasagawa po kami ng health promotion sa mga barangay. Itigil na po nila ang paggamit unless prescribe po ng doktor nila. Samantala, matapos maisugod sa ospital, si Joel nagkamalay. Mabuti na lang, ma'am, na buhay yung anak ko. Siya lang kasi tumutulong sa amin. Dito, parang masit kanina pa. Pero nakaratay pa rin sa higaan ang dating malaman niyang binti at braso. Muling nangayayat. Hindi siya masyado pa makausap. Nitong Huwebes, sinamahan si Joel ng aming team para sa kanyang follow-up check-up. There's an infection in the brain, or neoplastic formation, brain tumor. Patient was advised for neuroconsult. Mga gamot na iniinom niya, wala siyang kinalaman dun sa bukol na kung tawagin sa utak. Ang pwede lang talaga na maging epekto sa utak, yung sa mood, kasi yung mga bukol na yun pwedeng infection, may chance naman na mag-recover. Para makatulong, ang aming team nagpaabot ng financial assistance kay Joel. Masakit po lang. Malaman ko na ganun pala yung sakit ko. Sana matulungan ako na gumaling. Pagdating sa ating kalusugan, huwag basta-basta magpapadala sa trending o uso. Pakinggan lagi ang mga eksperto para maiwas sa peligro. May lalaki sa Bukidnon na ilang taon na raw hindi makaupo ng maayos at hirap ding makalakad. Meron daw kasi siyang malaking problema. Marami ang nangangarap na magkaroon ng malaki at matambok na puwet. Ayan, parang panty style lang po siya. Ang iba nga, gumagamit pa ng butt pads o nagpapa-butt enhancement surgeries pa. Kapag malaki kasi, takaw pansin. Sana pinanganak akong yung malaki na matambok kasi attractive eh. Pero be careful what you wish for. Dahil ang lalaking ito, nasobrahan naman daw ang laki ng puwet. Sa tansya niya, nasa 20 kilos na ang bigat nito ngayon. Halos katumbas ng kalahating sakong bigas. Siya si Leonilo at humihingi siya ng saklolo para ang kanyang problema maupuan na. Dahil sa malaking bukol na tumubo sa kanyang likuran, si Leonilo hirap kumilos at maglakad. Dahan-dahan lang din kung siya'y humakbang. Sa tuwing pumapara nga raw siya ng masasakyan dito sa Valencia City sa Bukidnon sa Mindanao, malimit siyang lagpasan. Lagi raw siyang inaayawan at tinatanggihan ng mga sasakyan. Kahit walang silang pasahero, ma'am, hindi sila nagpasakay sa akin. Parang iniiwasan nila ako mamimili ng pasahero. Kadalasan hindi sinasakay. Kasi ang issue kasi medyo malaki ang space eh. Yung iba hindi na makaupo. Kung may hihinto naman sa kanya,
pahirapan kung sasampa siya ng tricycle. O kung aakyat ng jeep. Ako dili ko ka tikang, kailangan po ko mo hawid ma'am para makaakyat ko. Marami po ma'am na nagsasabi sa akin na mukha daw ako na mascot. Sinasabi nila ma'am na mukha daw ako ng paspod. 14 anyos pa lang daw si Leonilo nung ang kaliwang pisngi ng kanyang puwet nagsimulang tubuan ng parang maitim na peklat na balat. Noong unang maliit lang siya na itim, then lumaki siya. And then nagkaroon ng bukol. Sa paglipas ng mga taon, palaki na ito ng palaki. Hindi ko alam kung ano ba ito, bakit lumaki, bakit ba itong lumaki. Parang hindi ko natanggap. Lalo silang lumalaki hanggang ngayon. Kahit anong gawin ko po, sagaba sa aking pang araw-araw na panglihok-lihok, bakit siya lumalaki hanggang ngayon? Parang hindi ko na kaya po. Kasi naapektahan ang aking hanap buhay. Sa pagbabanyo, may sarili siyang diskarte. Ganun po ang posisyon ko ma'am kapag mababawasan ako ng dumi. Nakatayo lang. Kasi po ma'am, hindi ako makaupo dahil sa bukol ko. Sa paghida, ganun pa rin po ma'am. Hindi po kasi masyado makahaya ma'am ba na nakahigda kasi dahil ng bukol ko, magtakilid ako, mahirapan ko sa aking paggalaw. Dalawa lang ang aking ginagamit ng jogging pan. Ito ang isa, ito ang pangalawa. Every 3 days po ma'am, nilalabhan ko. Wala na akong break. Si Leonilo, mag-isa ngayong nakatira sa inuupahan niyang bahay. Pinagpasapasahan daw siya ng iba nilang mga kaanak. Nahihiya na ako sa aking mga antiwang ko na doon ako sa ilahan magsasama. Nagsarili ako. Binubuhay niya ang sarili sa pagtitinda. Naiiba ko ma'am na dili sila mo palit kay basing hugawan sila sa kuha o unsa kaha. Ang sweldo niya sa kada araw, 200 pesos. Dahil din daw sa kanyang kondisyon, mailap sa kanya maging ang pag-ibig. Katunayan, 5 beses na raw siyang nabasted. Muingon ko sila o kanang sako, kanang yaks, iyo, na ako'y panguyaban, dili sila mo sugot. Kaya ingon nila, dili daw may bagay. Masakit ba? Tingin ko walang babae na ma-inlove sa akin. Pakiramdam tuloy ni Leonilo, mag-isa siya sa buhay. Ako na kasi nag-iisa na naghahanap na paano ko matagang aksyon yung bukol ko. Kay ang ako lang pangayon ni mo man na hugot sa Kinuha nga ako ang pangayon ni mo man na yampo lang ko ni mo man na makabuot ang ako ang plano na maoperahan ko ma. Masing pangampo lang akong pangayon sa mama kung nakadungog ka ha. Dito sa Mandaue City sa Cebu nakatira ang ina ni Leonilo, ang 64 anyos na si Lucia. Iniwan kami ng iyang ama kasi mayroon man siyang ibang pamilya. Pumunta ako diri sa Cebu kaya nagtrabaho ko ma'am. 4 ka tuig na siya niya, nakaasawa na ako ng iba. Pag nana ko yung mga anak nga 3 ka buok, wala na ako makahatag niya kwarta lagi. Kaya wala naman ko yung trabaho ma'am. Naawa ko niya ma'am, kay ako pa siyang anak ma'am. Wala man ko mahimo kay layo man ko niya. Sakit kayo ma'am, sa dunggahan nga ako kay wala pa siya amahan niya, layo pa siya sa ako Ngop na ako sa pagampo ang sa Ginoo nga. Unta tagan na sig may panglawas. Natagtampo lang ako ma'am hanggang ngayon po. Kahit ilang Pasko ang nakaraan, ilang birthday ang nakaraan ko, hindi ko kasama ang aking ina dahil sa pangalawang pamilya ng kanyang kinakasama. Minsan po na nagsisilos ako sa aking mga 3 kapatid. Hindi man ako galit. Kung makikita lang ang aking ina, kagaan kasi ang aking ng loob. Dong, Lionel, kanang pasayloan lang ko dong nga. Wala dyan ko makaatiman ni mo, gikan pa sa paggamay ni mo. Kung pwede lang unta dong nga makita, di man mahimo kay naaman ko dili sa layo. Taong 2009 nung pinatignan daw si Leonilo sa doktor at ang diagnosis sa kanya, meron siyang neurofibromatosis.
Kondisyon kung saan may tumutubong tumor na nakakaapekto sa utak, spinal cord at iba pang bahagi ng katawan. There's a damage in the tumor suppressor gene. Hindi lang sa mukha. It can grow all over the body. It's where kung saan yung nerve, doon din siya papunta. Sinubukan daw ng mga doktor na tanggalin ito. Pero sa unang operation, iyahamang na obsibaran na delikado, mo to na wala lagi siya umuusab sa ikaduhang operation, ma'am. Si Leonilo, ipapa-check up ng aming team makalipas ang mahigit 1 dekada. Ngayon lang daw uli siya matitignan ng doktor. 67 cm. Hindi kasi cancer eh. What is very peculiar is yung talagang meron siyang skin discoloration. Marami siyang mga parang bukol sa skin niya sa extremities. He can name kung ano yung life expectancy niya kasi benign. Kaya lang, may mga distraction kasi malaki yung mga bukol. Kailangan talagang i-remove. Supportive treatment, yung mga symptoms niya, example sa bukol niya, medyo bothering na sa patient, nakakalimit na ng activities niya or painful, yun kailangang tanggalin na. Pero may pag-asa pa nga ba itong matanggal? Yes. Operational pa siya. But it will be better if we have the biopsy. We have a high hopes that we can remove the tumor. Isa sa ikinagaan ng bigat na dinadala ni Leonilo ang posibleng malibre siya sa gagastusin niya sa pagpapa-opera. We have a program with the government, a no balance bill for charity patients. Safe naman. Kasi wala naman siya ibang mga comorbidities. Salamat. Pero ako lagi ko mo surrender kay nagit sa akong na nagi doktor na mo kagin ako. Ang lokal na pamahalaan ng Valencia City nagbigay sa kanya ng bagong pangkabuhayan. Initial pa lang ito. So meron pa mga subsequent na mga orders para mas matugunan yung pangangailangan ng ating brother. Inabutan din siya ng aming programa ng financial assistance. Pinatahian din namin si Leonilo ng customized jogging pants. Maraming salamat na nagkaroon ako ng pangkabuhayan. At para kahit paano mapagaan ang kanyang dinadala, gumawa rin kami ng paraan para muling makita ni Leonilo ang kanyang ina na 6 na taon na pala niyang hindi nakakasama. Kamusta po? Kamusta, ma'am? Pero Salamat. At pupiringan. Salamat na nakita kita ulit, ma. Oo, dito. Naman kayo nga. Sorry sa kayo nga. Wala na kayo. Tungkol sa kapikit sa kwanta. Wala ko nagdubot mga ako alang na wala sakit gyapon na wala gikan gamay pa ko ay ginikanan pero okay na wala ko nagkuan. Kay tungkol sa atuang Ginoo wala ba na ako magkatanga si Lord po sa kuapon mas kinani ko naman magya po nagpasaka si Lord kay daga magyapon mga instrumento naman sa silula nimo ato ay mga kuan salamat gibinda nimo say nangod lagi kay nanabaho sa ko para makasupport sa ko nimo na nga nakalagyo ta salamat po na salamat nga hindi ko po alam na nangyari ito sa aking buhay. Lahat ng problema dapat inuupuan para hindi na lumala o lumaki pa. Nasa mahigit 50 pares ang nag-isang dibdib sa idinaos kamakailan na kasalang bayan sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur sa Mindanao. Lord God Almighty, thank you for the gift of marriage. Matapos ang wedding ceremony, may pa-cake slicing at wine toast pa. Pero ang highlight talaga ng pagtitipon, ang mga bagong kasal, hinamon sa longest kissing contest. That's it! Hindi anay! Kulang makali! Ay, dali lang! For the bigas and cash prize, kakasaka ba sa patagalan ng Cheese! Laplapan? Alagi!
ang magiging the last couple standing? Kissing. May pabre-abre lang sang baba. Oh, ha. Inang dot-dot, gid. Wala ba gid mag-surrender? Newlyweds contestant number 1, ang May December lovers na sina Ramil at Junabel na matamis at maasim ang kwento ng pag-ibig. Unang meet po namin, doon po yun na nag-harvest ng kalamansi. Parang heart po yung labi niya. Heart talaga. Nagandaan po ako sa kanya. Doon po ako na-attract sa labi niya po kasi may konting balbas, pagka madaling magalit. Malaki pa yung agwat ng edad namin. Pagka hindi niya ako sasagutin, nilagawan ko po yung mga magulang niya po. Nahulog po yung puso ko sa kanya. Baby, paminawa, kining akong kantaha para jud sa imuha. Sultian ka sa akong pagpati, gikan jud sa akong kasing-kasing. Paano rin ba nangyari ang inyong first kiss? Sa bahay po namin. Hindi po ako makatulog, parang kinikilig na may kunting kaba. Ma-feel mo, mahal niya ako talaga. Malambot po yung lips niya po. Si Ramil naman, aminadong bago pa ang kanyang misis, may mga nauna na siyang nahalikan. Pero may something pa akong naamoy. Mabaho po yung niya po. Pero nung nahalikan na raw niya si Junabel, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang the one. Minsan po, napapanaginipan ko. Iba na po minsan yung papuntahan eh. Yung may advance na po yung panaginip. Baby, love di ka. Ikaw ra jud wala ilahin pa. Ang kanilang pagmamahalan nagbunga ng isang anak, kaya nagdesisyon na rin silang magpakasal. Yung dream wedding ko lang po, kahit simple lang po, basta po makasal kami. Kaya naman nung nabalitang may kasalang bayan, agad silang nagpalista. Bininta ko po yung motor ko para po may konting andaan po. Contestant number 2 naman, ang isang dekada nang nagsasamang sina Ruben at Mary Ann. Wala bang ibang nandigaw sa akin, siya lang eh. Sagot ko siya kaagad eh. Kamo na siya. Binagyan ako yung wala sa lipstick. Kapag may lipstick siya, parang gapilit yung niliraw. Text ko kanimo og I love you. Nag-reply po ka na ko og I love you too. Baby, untain anira ta perme. Tamis ka ayo mura o guys candy. At sa kanilang paghalik, may naramdaman daw agad silang spark. Nilagan ako na una. Parang na, ano ba ito tawag ito? Kikilig? Kinig-kinig. Parang hindi na ako makagalaw. Baby, love di ka. Baby, love di ka. Baby, love di ka. Ikaw ra jud wala ilahin pa. Last but not the least, contestant number 3, ang couple na first kiss daw ang isa't isa, sina Jessie at Gelly. Proud ako sa sarili ko kaya ako nakauna sa kanya. Pasimple lang. Ganun ko lang. Parehas kami. Umalik. Bago siya umuwi, halik muna siya, tapos umuwi naman siya, halik siya muna bago siya matulog. Halikan nyo siya ng kwan, patayos pa ilalim mo. Malambot, minsan matigas. Sarap halikan. Kahit na ulitin ng araw-araw, oras-oras. Bisag layo, kaayo ko kanimo. Sa akong heart, duol ra ka kaayo. Muabot ra jud ang adlaw, nga makita tang duha. At ang dalawa, competitive. Nung nabalitaan nilang magkakaroon ng longest kiss challenge, Nag-practice kami yung gabi-gabi. 3 oras kami nagpa-practice ng halik. Ligo muna, tapos mag-toothbrush, linis ng buong katawan mo. at naganap na nga ang kasalang bayan. Matapos ang wedding ceremony, longest kissing contest na. Ang lovebirds, kanya-kanyang diskarte. Toothbrush din ako. Dalawang nakindi para matamis yung halagay. Yung iba yung kasama namin, tinanggal yung pong pustiso eh. Bago umalik. Hanggang eto na nga. You may now kiss the bride. Hala, diri sa piyak, ratsyada, gito. Hala.
Sabi ko, nahiya ako, Papa. Daming tao. Sabi ko, sige na lang ah. Parang gusto niya bumitaw. Ginagaw ko lang. With feelings na po talaga yung tinodo ko na talaga po ma'am. Ganun. Kasi para sa amin naman din po yun. May excite na kinakabahan na maraming tao na nagatingin sa amin. Todo na lang ito kasi mag-asawa naman kami. Wala ka kong hinahanga? Hindi man pag-procrastinate. Hanggang sa lumagpas na ng 2 minuto. Na parang natutuyan na kami ng laway na dulo kay isa ko. Wala na to epekto yung kindi, wala na. Dila na sa ko. Ginagalaw ko lang dila ko, parang makado lang. Ano siya, hindi niya ginagalaw dila niya. Ako lang gumagalaw sa dila. Pero sina Jessie at Gayle na praktisado. Una, masarap pa. Yung una parang hindi ako ginawa. Nagutom na daw po kasi siya. Dumalipong nabi ko to sa tamam. Sina Jessie at Gayle, out na. Konti na lang sana yun, ma'am, kasi nauna kaming huminto. Pero ang mag-asawang Enriquez at Tinagan talagang palaban. May pabre-abre lang sa baba. Oh, ha? Inang dot-dot, kid. Pagpatak ng 3 minuto, wala bakit mag-surrender? Ang last 3 couples kissing, pare-parehong itinanghal na wagi. Tatagal pa po kami sana sa kiss na yun, ma'am. 1 oras siguro po. Patila-tila. Yung diskarte ninyo tayo. Nasarapan lang tayo. Nakatanggap po kami ng 2,000, kalating sako ng bigas at saka grocery po, ma'am. Ang akin, bigay ko sa anak ko. Oo, kung may rematch pa kaya pa sana kung wala nagdulong panulo ko. Ang paghahalikan ay nagre-release sa ating katawan ng mga feel-good hormones na tinatawag like dopamine, serotonin, oxytocin, which is bonding. Kakaramdam ang mga individuals na naghahalikan ng decreased level of stress, pagbawas ng kanilang anxiety, mas nafe-feel nila na mas stronger ang kanilang bond, relationship, and attachment doon sa kanilang partner. Maaring may danger din ang paghahalikan kasi lalo na kung hindi natin na-maintain ang ating good na or healthy na oral health, no? Kasi may mga posibleng bacteria or viruses na natatransmit. This was launched last 2014. Ginawa namin somewhat unique feature ng aming Kasalan ng Bayan. Win or lose sa kissing contest, lahat sila sa pag-ibig pare-parehong winner. Nagpapasalamat po ako sa mister ko kasi sa tagal-tagal na po namin na pangarap na magkasal, na tupad na. Mali, nagpapasalamat ako sa iyo kasi tinanggap mo ako ng buong buo. I love you. Magsama pa rin kami hanggang sa matanda na kami. Hindi mawawala yung halikan. Tani, hindi ka magbago sa amon. Hindi mo magbago sa iyo, palangga. Takakit. Gusto ka magbata pa tapulo. O remittances ng magigiting nating mga OFW ang bumubuhay sa ating pambansang ekonomiya at sa kani-kanilang mga pamilya. Yun nga lang, ito rin ang sanhi kung minsan kung bakit ang mga magkakapamilya nag-aaway-away. Sa mga kababayan nating OFW, kanino at paano nyo ipinapadala ang pinaghirapan nyong sweldo sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas? Sana hindi ito issue o problema sa inyong pamilya. Sa bayan kasi ng Labo sa Camarines Norte. Bakit sa ba ginagamit yung pera? Di ba? Dahil sa girian sa buwanang ipinapadalang pera mula abroad, isang ginang ang walang awang pinagtataga. Nakita ko po yung chat po ng kapitbahay namin. Si mama nga daw po patayin na binatay daw po ni Dito Watay. Hindi ko po matanggap, ma'am, yung karumal-dumal pong pagpatay. Sa pamilya ng mga OFW na nagre-remit ng kanilang pera dito sa Pilipinas, sana hindi mangyari ito sa inyo.
Magdadalawang taon ng DH o domestic helper sa Kuwait si Mary Ann. Naiwan niya rito sa Pilipinas ang kanyang mister na si Reynaldo at ang 4 nilang mga anak. Buwan-buwan nagpapadala ng pera si Mary Ann sa kanyang mag-aama sa Bicol. Ito po yung proof of transaction na ako po ay nagpapadala sa pangalan po ni Reynaldo Villahin nung ako po ay nasa ibang bansa pa. Hindi po pare-parehas yung amount at minsan po iniipon ko na muna. Sa 20,000 pesos na sweldo ni Mary Ann, nagtatabi raw siya ng kaunti para sa panggastos niya sa Kuwait. Kalahati sa matitira nito ang diretso sa kanyang mister na si Reynaldo para sa grocery, baon ng kanilang mga anak sa eskwela at pambayad ng bills. Tipirin mo naman. Oo, akong bahala rito. Tsaka nga pala yung kalahati, pakibigay kay Ate Alma ha. Oo, bibigay ko sa ate mo yan. Ang kalahati naman nito, iniaabot ni Reynaldo sa kapatid ni Mary Ann na si Alma. O, Ate Alma, yung pinabibigay ni Mary Ann. Na siya raw nagtatago ng monthly savings ng mag-asawa. Nagsimula po ma'am yung kasunduan namin noong 2021 pa po. Yung naipon ko pong savings sa kapatid ko ma'am ay umabot lang po siya ma'am ng 60,000. Ang plano ko ma'am ay paayos po yung bahay namin. Si Mary Ann kasi wala raw tiwala sa sarili niyang mister. Sugarol daw kasi ito at di umano lasinggero't basagulero. Nung binata pa siya, nasasangkot siya sa mga trouble. Pero palibasa ma'am, umibig ako. Inisip ko nun ma'am, ang tao po nagbabago naman. Nung nagsama raw sina Mary Ann at Reynaldo, lumalabas na ma'am yung pagkasiloso niya. Kawalan niya ng tiwala sa akin. Hindi ko matanggap na dahil sa selos nagawa niya akong saktan. Si Mary Ann, madalas daw sinasaklolohan ng kanyang ate Alma na kapitbahay lang din nila. Alam mo ate, ikaw masyado kang pakilamero. Ba't saan ko ba ginagamit yung pera? Di ba sa anak namin? Bisyo ka kasi. Hindi mapigilan nung kapatid ko. Pumupunta siya sa bahay namin. Sinasabi po nung kapatid ko na bakit ganyan yung sinasabi mo sa kapatid ko. Yun po ma'am yung nagiging dahilan din po na sinasabi po ng asawa ko na nakikialam daw po yung kapatid ko. Nais na raw noong hiwalayan ni Mary Ann ang kanyang mister. Nakiusap po siya sa akin na yung nangyari daw po na pananakit niya sa akin ay dala lang ng pagkalasing niya. Tinitiis ko yun kasi iniisip ko na gusto ko buo yung pamilya namin alang-alang sa mga anak namin. Hanggang taong 2021, nung si Mary Ann nag-abroad. Nagpapadala ako ma'am ng pera sa pangalan po ng asawa ko. Siya po yung nagkiklaim sa bangko. Meron pong nakabukod na pang-allowance para sa pamilya ko, pang-grocery nila. Nakita ko yung kalagayan nila na halos may tiritindahan sila. Naubos at dahil po yung Reynaldong yan may bisyo. Para sa po yan. Kaya palagi din po problema niyang taong yan ay tira. Nawalan na ako sa kanya ng tiwala. Yun nga po ma'am, kinita niya doon sa pagkakatay ng baboy sa halip na may partihin kami na wala ng saysay bagkus nalubog sa utang. Gusto ko sabi ko yung kahit pa unti-unti na maitatabi ko, gusto ko ang magsisavings niyan ay yung kapatid ko. Pumayag siya ma'am. Pero ang ganitong setup, minasama pala ng kanyang mister. Hindi ko alam ma'am na yung pag-iipon ko pala ma'am sa kapatid ko. Nag-iisip na siya ma'am ng hindi maganda na sinasabi niya na winalan ko na raw daw siya ma'am ng karapatan sa akin. Ang sabi po ni Reynaldo, nagpapadala man daw si Mary Ann, pero si Alma po ang naghahawak. Sasabihan nyo ng asawa ko, katulad ng pag-inom tapos sa pera po. Si Reynaldo, unti-unti na palang lumalalim ang puot sa kanyang hipag na tumutulong lang naman sa kanilang mag-asawa na makapag-ipon. Busi men ha, bibili pa ako ha. Hanggang hapon nito lang November 14, nakikipag-inuman daw si Reynaldo nung nakita niya si Alma na palabas ng bahay nito. Mga madadaldal ang bibig dito. Dapat tinatadtad ang bunganga eh. Ano ka ba dyan? Pinagsasabi mo? Naima ko dyan dahil. Nang walang kung ano-ano, meron itong inilabas. Taga po sa ulo, sa may liig, may saksak sa likod, sa kamay may taga. Pag labas ko po, duguan na po, di na po gumagalaw. Si Reynaldo nagpunta po doon sa kabilang bahay. Oh, wala makikialam ba? Susunod po kayo dito. Di ko po nahabol. Ang sabi pa po niya, kung sino man daw tumulong sa asawa ko, susunod na niya. Ang pangyayari, agad nakarating kay Mary Ann sa Kuwait at ang nagbalita nito sa kanya, walang iba kundi ang kanyang mister. Kumusta na? Pinatay ko na yung kapatid mo. Pero hindi ako nagsisisi sa ginagawa ko. Sobrang shock ko, ma'am. Nalulumo mo. Ang nai-reply ko sa kanya, huwag mo akong ginagago. Kasi ang isip ko, ma'am, noon baka binibiro ako. Yung pinsan ko rin, nag-chat na rin po sa akin. Ate, wala na si Ate Alma. Binatay na niya ng asawa mo.
Kaya ang uwi ni Mary Ann nitong November 23 para sana magkasama-sama sila ngayong Pasko na paaga dahil sa nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Ang gusto ko mabigyan ng hustisya. Sa pagbabalik ni Mary Ann sa ating bansa, ano ang mangyayari kung makakaharap na niya ang kanyang asawa? Ang suspect humarap sa aming team. Paano nga rin ba dapat hinahati ang padalang pera ng mga OFW para hindi mauwi sa gulo? Napakahayop mo. Hindi ko kayang matanggap yung ginawa mo sa kapatid ko. Kung hindi dahil sa mga pagkialam nila, hindi mangyayari at hindi rin ako sana naandito. Mister ng OFW sa Labo, Camarines Norte, suspect din sa pagpatay sa kanyang hipag. Ang ugat ng sigalot ang ipinapadalang pera ng OFW sa Kuwait na misis ng suspect. Si Mary Ann na dahil sa nangyari, agad umuwi ng Pilipinas. Kinabukasan, matapos ang krimen, si Reynaldo agad na huli at nakalaboso. Sa Labo Municipal Police Station, nagkaharap ang mag-asawa. Nung makita ko siya, ma'am, sa kalagayan niya, ang tanong ko sa kanya, bakit nasa ganyang kalagayan ka? Hindi ka po yan yung inaasahan ko sa pag-uwi ko. Yung umiiral sa akin, ma'am. Kasi asawa ko po siya, ma'am. Napakahayop mo. Hindi ko kayang matanggap ginawa mo sa kapatid ko. Binaboy mo ang pagpatay sa kanya. Ang suspect nagbigay rin ng sarili niyang salaysay sa nangyari. Naginaminin po kami. Hindi ko naman po siya pinaparinggan. Sabi ko yung mga matadaldal na bunga nga dapat tinatabtaban ang bibig. May nag-react. Inaano ka ba dyan? Pinagsasabi mo? Sa ako'y naano ka baga? Sakto naman po na ako'y pupunta doon sa kusina. Sige po ang dakdak. Nahakpot ko po yung sundang. Na-block po ako sa ginagawa ko. Ang pala na tinataga ko ng babae na yun. Kinikwintada ko po ang pira ng asawa ko at pinapadala sa akin at binibigay ko sa kapatid niya. Bakit po ganito? Niwawalan ninyo ako ng halaga. Ay kasal kami na mag-asawa. Giit niya, hindi lang daw pera ang issue niya kay Alma. Kasi po, pag nag-aaway po kaming mag-asawa, nakikialam na yan. Pinalano pala nila na pagdating ng asawa ko, ay palalayasin na rin pala po ako. Si Reynaldo nahaharap ngayon sa kasong murder. Non-bailable po to 12 years and above ang penalty na pagkakakulong. Ito po ang ginamit ng ating suspect sa pananaga. Pwede din siyang kasuhan sa RA 9262 o Violence Against Women and Children Act. Ibig sabihin nito yung physical na pananakit niya, verbal at yung emotional na pananakit niya doon sa biktima. Sa hindi ko inaasahan at saglit lang na magkakaganito ang buhay ko na ang pangarap ko sana ko ay biglang nawala. Dahil napuno-pula ako ng galit. Nagsisisi ako, ma'am, dahil sana kambianan ko at bayaw ko. Sana mapatawad din niya ako. Ang ginawa nating psychological first aid ay isang hakbang ito upang ma-check natin ano ba yung mga coping ngayon ng mga bata. Napakahalaga na magkaroon ng bukas na komunikasyon at hindi humantong sa dahas na nauuwi sa sakitan, sa demandahan o anumang mental health na implikasyon nito sa atin. Kung siya nakakulong pa lang, nabuhay siya, pwede pa siyang dalawin. Kahit ayaw na po ng pamilya namin, pero si Mama, wala na. Picture na lang namin yung makikita niya. Ayon sa Section 2 of Executive Order Number 857, Series of 1982, para sa mga domestic workers, ang 50% ng kanilang basic salary ay required ng ating government na i-remit sa Philippines. Ang OFW ang may karapatang magtakda kung sino ang sa kanyang papadalhan, kung sino yung sa kanyang pinagkakatiwalaan. Ito ang tinuturo namin sa mga OFWs na uma-attend ng pre-departure orientation seminar. Ito yung sweldo, bawasan ng savings is equals to expenses. Sa marami nating mga kababayang OFW, pera ang dahilan ng kanilang pangingibang bayan. Huwag naman sanang ito rin ang maging dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak. Hanggat maaari, tikom ang bibig ng mga mister sa mga problema nila sa kanilang tahanan.
Pero ang mga mister sa Kawayan City sa Isabela, babasagin na raw ang kanilang katahimikan. Ang kanila kasing suliranin, nawawala ang mga panty ng kanilang mga misis. Siyempre, pasa-stress ito kina mister. Nagagalit, lagi na lang daw po siya namawalan. Siyempre nabigla din ako kasi ba't ngayon lang yung sinabi sa akin. Natatawa ka ba? Paano kung sabihin naming ang bilang ng mga bra at pang-ibaba na nawawala umabot na ng mahigit 500? Hindi na biro yan. Lalo't pati mga panty ng bata, hindi pinatawad. At ang mga babae rito, pakiramdam din daw nila, laging may nagmamasid sa kanila. Merong lalaking nandun sa, as in gilid na talaga siya ng bintana. Paglabas nila, wala na. Seryoso po itong usapin, kaya ating tuntunin nasaan na ang mahigit 500 nilang nawawalang mga damit panloob. Sa Baguio nagtatrabaho ngayon si Sunny, pero sa tuwing umuuwi raw siya sa kanilang bahay sa Kawayan City sa Isabela, parating hinahanap sa kanya ng kanyang live-in partner na si Desiree ang mga nawawala raw nitong panty. Medyo napagalitan ko nga rin yung partner ko dahil bakit mo kasi sinasampay sa labas? Sunny! Ano ba yun? Ikaw umamin ka nga. Ikaw ba kumukuha talaga ng mga panty ko? Ano gagawin ko dyan? Igamit mo yan. Wala na po yung mga panty ko. Ang nakakatawa po, iniiwan niya po yung mga luma kong panty. Bakit ko rin tinatago? Sabi ko, bakit ko naman kailangan itago? Gamit niya yan. Agad daw napatunayan ni Sunny na wala siya ritong kinalaman. Dahil nung nasa Baguio na siya, nawalan muli si Desiree ng mga panty. Isang dosina na po yata yung nawala kong panty, ma'am. Sa online lang po yung nabili ko, pero magaganda din. Mula noon, simula po na nawala na ako ng panty, dito na po ako nagsasampay sa loob ng CR. Hindi na po kayo nawawalan dito, mami. Hindi na po. Ang kapitbahay ni na Desiree, ang 53 anyos na si Tatay Alberto. Laking gulat na pati ang 60 anyos niyang misis na si Jaime hindi pinatawad. Natangayan rin ng 3 panty at 1 bra. Yung nakuha po sa misis ko, branded at saka mga bago na mga panty at saka bra. May sampayan po kami kasi sa labas na pwedeng dumaan kahit sino. Hindi namin akalain na mawawala ito. Ang ikinakasama ng loob ni Tatay Alberto, pinag-ipunan niya ang mga damit panloob ng kanyang misis. Kahit pa paano hirap ng buhay, kung para sa asawa, bibigay mo. Para nung sa ganun, yun lang ang kasiyahan niya. Hindi lang po naman isang trabaho lang, kundi unti namin iniipon yun para makabili lang ng mga ganong brand. Mahal po. Nanakawin lang po. Yun ang masakit po. Hi mga mi! Good morning sa inyo! Pero kung meron daw tila pinuntirya sa kanilang barangay, ito ang live seller na si Marla. Hindi niya tunay na pangalan na nagkataon namang nagla-live selling ng mga damit at hoodies, pati underwear. Yung iba doon, galing pa siya ng Saudi. Inuwi ko siya dito sa Pilipinas. Yung iba naman, dito ko na rin siya binili sa online. Hala, saan na yung mga panty ko? 6 na hanger pa lang po na hindi ko sure kung tagli-5 bra yun. Yung 2 ipit na puro panties, daily na pagkakawala hanggang sa umabot siya ng weekly. Pero ang mas nakababahala rito, honestly po is nagkaka-anxiety na ako. Yung baka kinuha na yan, pinagnanasahan ka na. Dadalawa lang po kami ng baby ko sa bahay. Paano na pag bigla siyang pumasok dito? Si Patrick, hindi rin niya tunay na pangalan. 4 na buwan naman na raw na nagsusumbong sa kanya ang kanyang misis na nawawalan din ito ng mga underwear. 20 po mahigit yung panty niya eh. Nawala po lahat. Sa panty niya po ngayon, ang natira na lang po 4. Kahit pa raw nasa harap ng bahay ang kanilang sampayan, nawawalan pa rin ang kanyang misis. Pag maglalabo po siya ng maga, sasampay niya po, tapos iiwan na po sa gabi. Dahil dito, ang mga tiga Kawayan City sa Isabela nagsimula ng mag-imbestiga. Pinupost ko po din sa social media. Sino po ba talaga nagkuha ng panty? Ba't lagi ako nawawalan ng panty dito? Iba-iba ang kanilang pinaghihinalaan. Ang alam ko nga po babae kasi yung iba po wala pong masuot, ganun siguro. Kasi ang pinipili niya po yung kinukuha niya bago. Pero biniro ko lang din po siya. Baka kailangan ng nanay yan kasi baka walang maisuot na panty kaya kinukuha. Haka-haka po namin talaga isang tao lang. Ayan! Ito na lang tinira! Ngunit hindi pa rin nila matukoy kung sino talaga ang salarin. Hanggang sa kanilang barangay, sunod namang may nawalang kalan.
Yung kapitbahay kasi niya is nawawalan din daw siya ng kalan. Ang nawalan ng kalan na residente, malakas daw ang kutob kung saan napunta ang nawawalang gamit. Pati si Patrick, pinuntahan nilang tirahan nito. At pagdating sa bahay, sa paghahanap sa nawawalang kalan, nagulantang sila sa kanilang natagpuan. Tapay lang ate. Kadami oh. Siyempre, bakit may mga panty dito? Ganito, ganyan. Nagsisigaw na, siyempre. Sa loob ng barong-barong, may nakitang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sa tansya nila aabot sa mahigit 500 mga damit panloob. Dapat na pinagay mo na lang. Panty po. Bra lang 500 pieces po siguro yun. Kasi ang dami po, 3 sako po kamo na lang. Panty tubing sa atin eh. Uy, tubing nga ta. Natapay ni. Ang panty ni Garly, lagi ito ni. Eh, pa! Sige, brakpangan ng isip! Madin pala lalay natapang. Nakalagay ang mga ito sa mga sako at basket. May nagkalat pa nga sa kama at sahig. Pantim sa atin eh, bakit ni? May men's pa ito. Yaler mo. Nagkakagulo na sila. Nakita na daw po yung mga underwear kong nawawala. Sa akin, hindi naman sana ako mag-video. Gusto ko lang talagang ipakita rin dito sa mga kapitbahay na siya to. Siyempre, galit po yun na nagkan sa akin. Nakita ko po yung damit ng asawa ko sa tabi ng higaan niya. Ang mga residente agad nagsumbong sa barangay. Panty tubing sa atin eh. Ang panty ni Garly, lagi ito ni. Kasama ang mga opisyal ng barangay, muli naming binalikan ang bahay na yon. Tsaka dito sa may kumot, mga panty, bra, tsaka mga damit. Tumambad pa sa kanila ang ilang damit panloob. Pero sino nga ba ang may-ari ng bahay na ito? Ang kapatid ng sinasabing may-ari ng bahay ang makapagtuturo kung nasaan ngayon ang pangunahing suspect. Doon sa bahay niya na yun, hindi po kami pumapasok. Hanggang labas lang po ako. Gusto sana namin matapos din. Panty tubing sa atin eh. Uy, tubing nga ta. Natapay ni. Ang panty ni Garly, lagi ito ni. Ang tao sa likod ng pagkawala ng mahigit 500 mga panty at bra sa Cauayan City sa Isabela. Yan, yung bahay na ito. Lalagarin pa rin. Mabubunyag na, magwawakas na nga ba ang kanilang pangamba? Ang usapin ng seguridad sa isang barangay na nagsimula lang sa mga nawawalang panty at bra. Hahanapan na ng solusyon. Sabihin mo yung totoo, yung ano mo, yung nakuha mo kahuro. Inilagay ko lang sa sako lang. Sa aming pagbabalik. Mga mister sa Cauayan City sa Isabela, konsumido dahil sa mga nawawalang panty at bra ng kanilang mga misis na sa tansya nila umabot na ng 500 mga piraso. Pati nga raw sila pinagbibintangan na ng sarili nilang mga misis na nandekwat ng underwear. Bakit ko rin tinatago? Sabi ko, bakit ko naman kailangan itago? Hindi ko naman gamit niya yan. Kasi 20 po mahigit yung panty niya eh. Nawala po lahat. Yung titi namin iniipon yun para makabili lang ng mga ganong brand. Nanakawin lang po. Hanggang kamakailan lang ang mga nawawalang damit panloob ng kanilang mga misis. Ito po yung mga panty, bra na dala-dala. Dahil din sa paghahanap ng isang nawawala ng kalan, nakita nila sa bahay ng isa nilang kapitbahay. Panty tubing sa atin eh. Uy, tubing nga ta. Natapay ni. Ang panty ni Garly, lagi ito ni. Eh, pa! Sige, brakpangan ng isip! Madin pala lalay natapang. Ang may-ari ng bahay, ang 50 anyos na mangangalakal na si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Nung gabi na nakita ang mga underwear sa kanyang tirahan, wala roon si Ruel. Matagal na rin daw nilang inoobserbahan ang kanilang kapitbahay. Maghapon siyang umiinom, panigurado po ng umaga is may hahanapin na po ako. Pag hindi naman po nakakainom, mabait naman po yun.
Nung kinaumagahan nun, andito yung mga complaints natin, ayan, hinarap natin kasama yung lalaki, kinausap natin sila, aminado yung lalaki sa kanyang maling ginawa. Para dun sa pagnanakaw na wala namang puwersa, ang complaint o ang kaso ay tinatawag na theft. Pero mabigat pa rin ang parusa at depende to doon sa value o halaga ng mga ninakaw niya. Halimbawa, dahil sa dami siguro ng nanakaw dito, nung sinabi mo 400 to 500 na mga underwear ang nakuha at may mga kagamitan pa sa bahay, 12,000 pesos at higit pa ang nanakaw pero hindi lalagpas sa 22,000 pesos. Ang parusa ay maaring maging 6 na taon o higit pa na pagkakakulong. Proseso naman po, pag ni-refer back sa barangay, si barangay through his katarungang pambarangay, sila po yung magre-resolva ng kaso within 45 days. Napagkasunduan ng respondent at ng complainant, hindi na siya mag-i-stay dun sa lugar nila, naaalis na siya dun. At kung babalik man, talagang ire-report din nila sa atin. Nakilala namin ang mga kamag-anak ng suspect. Grabe po. Gusto sana namin matapos niya. Ayaw na sana namin makiharap. Kasi ginawa ng bayaw ko yun, di naman kami kakuan. Pero apektado kami. Pero nasaan na nga ba ang suspect? Kasama ang kapatid ni Ruel, bumiyahe ng 1 oras ang aming team sa kasunod na bayan. Diyan, yung bahay na ito. Lalakarin ko yan. Matapos ang halos kalahating oras na lakaran, papunta sa paanan ng bundok, natuntun nila ang kubo ni Ruel. Pwede interview mo yan. Sabihin mo yung totoo, yung ano mo, yung nakuha ang pahol. Nagpaliwanag siya. Ginawa ko, ma'am, dahil kalasingan ko lang, ma'am. Inilagay ko lang sa sako lang, ma'am. Kasi gamit ni nanay yung iba po. At nagtapat. Sabi ko dati, matay yung anak ko doon sa mga nasira ulo siya. Dahil dito, inilapit siya ng aming programa sa isang psychologist. Meron silang low self-esteem or low self-concept. They really need social support. Kailangan din silang papuntahin sa mga mental health professionals para mag-undergo sila ng psychotherapy. Hindi na kayo babalik? Hindi na. Na po, parang gusto ko na magkasampay ng panty sa labas kung in case nga hindi pa na dry. Panty! Mga nawawalang damit panloob, hindi lang simpleng problema. Seryosong usapin po ito, lalo na kung naaapektuhan na ang seguridad at kaligtasan ng mga kababaihan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.